Binalita sa Frontline sa News 5 itong yung dating video na daw to. Siguro napanood nyo to na si VP Lini na in-endorse itong si Rodante Marcolita na pagka-senador at tinawag niya pang senador Rodante Marcolita. So ito ay niya, sinabi niya lumang video daw yon at iba ang nag-upload. So kung ganun pa man, halimbawa kung in-endorse man niya to, bakit itong bandang huli, i-deny niya? Isa pa, sa tingin ko, nagsilos yata ang alyansa. Kasi ang alyansa kasi, in-endorse din tong sila ni Manny Pacquiao at saka si Binhur Abalos, ni dating Vice President Leni Robredo. So ano ngayon? Kung i-endorse din to si Rodante Marcolita, na ito si Rodante Marcolita ay kung tutuusin to, hindi naman din to siya talaga partido niya nito ay PDP Laban. Adapt din to sa PDP Laban. Kaya walang problema kung i-endorse din to ni VP Sara. At masyado naman to iyakin tong iba dito eh. Sinong nito, nung umiyak dito? Alyansa o sila ni Bam Aquino o si Kiko Pangilinan o sino kaya ditong nagselos nito na bakit in-endorse dito si Marcolita? At ito yung video. Ang natin dito ay itong si Marcolita na in-endorse po ni dating VP Leni Robredo. Ito. Patuloy ang pag-endorso ng ilang lokal na opisyal at kandidato ng mga tumatakbong senador sa Bilang Pilipino 2025. Si dating Vice President Leni Robredo naman may nilinaw sa pagtawag niyang senador kay Rodante Marcolita. Nasa frontline ng balitang niyan, si Gerard de la Peña. Welcome ka po, Senator Rodante Marcolita. Kumakalat kayo ng video ni dating Vice President at Naga City Mayoral candidate Leni Robredo na ipinapakilala si Congressman Rodante Marcolita bilang isang senador. Kabilang si Marcolita sa pambato ng PDP at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Tanong tuloy ng marami, ini-endorso ba ni Robredo si Marcolita? Paglilinaw ni Robredo, matagal na ang video na ito. Dagdag pa ng dating bise, hindi ito kasing simple lang nang napanood nila sa video. Ang nag-post daw nito ay propagandista ng isang kandidato sa pagkakongresista. Nauna nang inendorso ni Robredo, sina senatorial candidates... Wait lang May nakalagay kasi. Leni Herona Robredo, thank you for the trust. There is so much more than meets the eye. Matagal na ito, about 3 weeks ago yata. Who posted is So, napanood nila sa video. hindi pa. Nag-post daw Bago lang. ay propagandista ng isang kandidato sa pagkakongresista. Nauna nang inendorso ni Robredo, sina senatorial candidates Manny Pacquiao at Benhur Abalos na tumatakbo sa ilalim ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso rin ni Manila Mayoral candidate Isko Moreno si Pacquiao. Si Pacquiao, endorse ni Isko. Magkalaban sa pagkapangulo sina Pacquiao at Moreno noong 2022 elections. At saka ito si Isko, in-endorse niya si Manny Pacquiao. Palagay ko si Marcolita, in-endorse din ni Isko. Sa tingin ko Hindi ko lang sure. Pero may PDP din na in-endorse si Isko Moreno. Nakuha naman ni senatorial candidate Abby Binay ang endorsement ng mga lokal na opisyal sa Sarangani at General Santos City. Magiging prioridad daw ni Binay ang No pagbibigay comment. ng libreng gamot pang-maintenance. Sa Pangasinan naman, naglibot ang mga pambato ng PDP na binansagang Duterte. Nako. Kabilang sa mga nanligaw sa Pangasinense, sina re-election ni Senator Bato de la Rosa at Bongo. Suportado naman na mahigit 40 alkalde sa Bohol, si senatorial candidate Willie Revillame. Nakisaya rin si Revillame sa Saulog Festival sa Tagbilaran. Matapos sa Bohol, lumipad naman si Revillame pa Siquijor para doon mangampanya. Talaga naman tong Bohol, no? Apat na po ang na sinabi. 40 years sa Bohol sa nag-endorse kay Willie Revillame. Ano bang Bohol? Anong makukuha niyo kay Willie Revillame? Di kayo kumuha ng iba na lang. Ito si Willie Revillame talaga. Ano kayo? Mag-game show si Willie Revillame sa Bohol? Ay, Diyos ko, bulanon. Oy, ano ba kayo? Pasaway Sinamahan ni
Vice President Sara Duterte si re-election ni Senator Amy Marcos na mangampanya sa Karkar, Cebu. Inendorso ng bisi si Amy sa harap ng mga Cebuano. Ayon naman sa senadora, itinuturing daw na tinik ng administrasyon si VP Sara, kaya tinrabaho ang pagpapa-impeach sa bise. Wah! Nagbabalita mula sa Confirm ni Amy Marcos na ang ito si VP Sara tinik talaga sa lalamunan ng mga Marcos. Sabagay si Amy Marcos yan. Pero sinabi niya mismo yon na tinik sa lalamunan si VP Inday Sara sa administrasyon. Kaya ngayon tinatrabaho talaga ang impeachment. Hindi lang ang impeachment ang tinatrabaho ngayon nitong administrasyon. Pati huli ni VP Inday sa ICC, nakaprogram na ho. Nakaprograma na. Hindi ho ito, hindi ho ito fake news. Si VP Inday Sara na ho ang nagkwento niyan na mayroon hong plano na huhulihin siya at ng ICC. At siyempre, saan dadalhin to? Sa The Hague. Kaya nga sabi niya ay kailangan talagang mag-ano sila na siguro pinaghandaan na talaga to ni VP Inday Sara kasi talagang tinatarget ang mga Duterte. Wala talagang to yung administrasyon ngayon kasi sandali lang. Wala kasi internet kami ngayon dito kasi ang halos buong Europe wala kaming kuryente. Walang kuryente kaya kahit sa wifi, ang hirap makakuha ng wifi kasi siyempre ang wifi kukuha pa rin ng kuryente yan. Kaya hindi ako basta makakuha ng mga video kasi wala nga kaming kuryente dito. Buong Europe Halos buong Europe. Kaya di namin alam dito anong nangyari ito. Bakit shutdown to mga bansa sa Europe kasi ang walang kuryente ngayon itong Portugal, Spain, France, abot yata ng Germany. Basta magdikit-dikit na mga bansa dito sa Europe. Wala ho kami kuryente. Pero kami dito, meron tong kuryente kasi solar plate. Pero yung normal na kuryente, wala kasi kami dito kasi nasa countryside nga kami. Pero sa mga bayan, walang o sa syudad. Entire na bansang itong kung saan kami ngayon. Basta magdikit-dikit naman sa itong Spain, itong Portugal, itong Germany, itong France. Wala ho yan. Baka abot pa to ng London. Wait lang mayroon akong hinahanap na video So ito yung video ni VP Inday Sara. Pakinggan nyo yung dito ko lang ilagay kasi wala nga kaming internet. Wala akong internet dito. Dito kasi sa may bandang Bindana, magkaroon ako ng internet na pilit lang din galing to sa kabila. Pakinggan na natin May listahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng House of Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito. Pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Hindi fake news yan Minonitor ng ICC ang ilang pag-uusap ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Sa isang ambush interview habang nangangampanya nitong weekend sa Karkar City, Cebu, sinabi ito ni VP Sara. Habang nasa Hague, Netherlands daw siya, nagtaka siya kung bakit pansamantalang nahinto ang pagbisita niya kay FPRRD sa detention. At nang payagan ulit, recorded na ang conversation nila ng kanyang ama. Lumagi sa Hague si VP ng halos isang buwan bago bumalik sa Wala. Balik tayo dito. Balik. Pinas para mangampanya para sa PDP laban senatorial slate. Diundang nila, pagkaman ilangan lang nila-record ang mga ginaistorya. Tinigil ng ICC. Nasaktan ako na nagpaminaw sila sa ako ang ginaistorya. Tingin ni VP, akala raw ng ICC, nag-uusap silang mag-ama tungkol sa magiging strategy nila sa kaso. Bagamat di pa opisyal, may listahan na ng mga susunod na aarestuhin ng ICC ayon sa bise. Pero nasa malayo pa raw ang pangalan niya. Kasama raw sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, dating PNP Chief Ubusin sila. Bayalde, at mga dating Police General na sina Vicente Danao at Romeo Caraco.
ay yun ang sabi niya na nakahalata siya na nag-iba yung pag ano sa ICC pag tuwing dadalaw siya sa kay dating Pangulong Duterte kasi nung una hindi naman daw ni-record yung una nilang pag-uusap pero nung sa susunod na ay nire-record na sila. So may duda daw ang ICC na yung mapag-usapan nila yung tungkol sa kaso kasi mahigpit nga daw talaga yan na ayaw nila yung mapag-usapan yung tungkol sa kaso lalo pag nandun siya sa sa loob na sa magkausap yung tatay niya. So isa yun sa dahilan na nakalata siya na nag-iba nga at nakalata siya talaga na tinatarget din siya ng ICC. Kaya naano natin kanina na talagang masakit sa lalamunan ng sa mga administrasyon ngayon si VP Inday Sara. Halata naman talaga kasi itong panahon ngayon sa eleksyon, kampanya pa lang, pag si VP Inday Sara ang nangangampanya, doon yung mga tao. At ang mga sinasabi nito ay talagang pag siyang gumaganti sa pag-atake ito sa mga kalaban, ay yanig talaga ang mga kalaban. Hindi nila alam kung anong gagawin. Talagang sarap nila sa bunutan. Hindi nila maintindihan kung ano talagang gagawin nila kay VP Inday Sara na para makaganti talaga. Gusto talaga nilang dudurugin ang mga Duterte. Kaya itong mga hindi ako nagano nito na manahimik talaga itong administrasyon na to patungkol ito sa mga Duterte. Talagang ubusin ang mga Duterte. Ewan ko ba ba't ganun talaga ka-insecure itong administrasyon to ngayon, nakapaligid kay Bongbong Marcos sa mga Duterte. Ewan ko ba? Kasi nakikita ko kasi nito, pagka babalik kasi itong mga Duterte sa pag-upo, yari ito, mga oligarko, yari ito, mga yung mga makaliwang grupo, mayayari sila. Kaya isa yan sa dahilan na ayaw talaga makabalik ang mga Duterte sa pwesto dahil dyan sa kanilang pupulbusin talaga yung mga ganyan. May ba? May mga ba talaga pagnanakaw sa pera ng bayan ng mga Duterte? Wala. Wala talaga. Yun lang na talagang nilang ayaw makabalik ang mga Duterte dahil dito sa nangyayari na mapupulbos talaga ang mga oligarko at saka itong mga makaliwang grupo. Kaya ayaw nila sa mga Duterte. Pero ako, ipupush ko talaga. Duterte pa rin.